ang amoy ng bagong timplang kape at ang marahang ugong ng lumang bentilador sa kisame ito ang mundong ginagalawan ni Lyra Sandoval. Sa bawat pagpatak ng orasan, ang pamilyar na ritmong ito ang nagsisilbing musika sa kanyang mga araw. Mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw, ang maliit na kapihan ni Elena ay hindi lang isang negosyo. Ito ay isang tahanan, isang alaala, isang dambana. Pinunasan ni Lyra ang ibabaw ng makinis, ngunit may kalumaan ng counter ang kanyang mga galaw ay sanay na halos automatiko. Isang pagod na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ilang oras na lang at matatapos na rin ang kanyang maghapon. Sa labas ang hapon ay unti-unting nagiging gabi at ang ilaw mula sa kalsada ng kanilang bayan, ang bayan ng Tala, ay nagsisimula nang magbigay kulay sa mga salaming bintana. Hidya mukhang pagod ka, napuna ng isang malumanay na boses. Napalingon si Lyra at nakita si Aling Cora, ang kanilang kapitbahay at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ina. Nakaupo ito sa paborito nitong silya sa sulok, hawak ang isang tasang mainit na tsokolate. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala, mga matang nakasaksi sa paglaki ni Lyra mula pagkabata. Ayos lang po, Aling Cora. Ganito naman po talaga. Pag Biyernes, sagot ni Lyra, pilit na pinapasigla ang kanyang tinig. Alam niyo na maraming dumadaan bago umuwi para sa weekend. Tumango si Aling Cora, ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Naaalala ko ang iyong ina, si Elena. Ganyan din siya. Kahit pagod na hindi mo makikitaan ng reklamo. Basta't nakikita niyang masaya ang mga customer niya, masaya na rin siya. Sa tuwing mababanggit ang pangalan ng kanyang ina, isang pamilyar na kirot at pangungulila ang bumabalot sa puso ni Lyra. 5 taon na mula nang pumanaw si Elena, ngunit ang presensya nito ay nananatili sa bawat sulok ng kapihan, sa mga resipe, sa mga lumang larawan na nakasabit sa pader at higit sa lahat sa pangalan mismo ng lugar. Manamana lang po siguro, mahinang sabi ni Lyra. Sumimsim si Aling Cora sa kanyang inumin bago muling magsalita. Nakita ko ang sobre kanina sa lamesa ninyo sa bahay, galing sa bangko. Biglang tumahimik si Lyra. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bahid ng pagkabalisa. Isang makapal na sobre mula sa bangko ang naghihintay sa kanya sa ibabaw ng mesa sa kanilang maliit na bahay sa likod ng kapihan. Hindi niya pa ito binubuksan, ngunit alam na niya ang bigat ng nilalaman nito. Isang paalala, isang babala. Ang bahay at lupang kinatitirikan ng kanilang buhay ay nasa bingit ng alanganin. Hindi pa po ako handang harapin yon, Aling Cora. Halos pabulong niyang pag-amin. Naiintindihan ko, Hidya. Ngunit tandaan mo, ang ina mo ay isang mandirigma. Hindi siya sumuko kailanman. At alam kong ganoon ka rin. Tinapik ni Aling Cora ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, may awa ang Diyos. Ngumiti si Lyra, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagpaalam na si Aling Cora, ilang saglit pa, at naiwan siyang mag-isa sa katahimikan ng kapihan. Isinara niya ang pinto, binaliktad ang maliit na karatula sa sarado, at nagtungo sa maliit na silid sa likuran. Ito ang kanyang santuwaryo. Kung ang kapihan ay mundo ng kanyang ina, ang silid na ito ay mundo nilang dalawa. Dito nakatago ang tunay na pamana ni Elena, ang sining ng pagbuburda. Ang amoy ng kape ay napalitan ng amoy ng sinulid at lumang tela. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga estanteng puno ng iba't ibang kulay ng sinulid, mga kahon ng karayom at mga nakarolyong tela. Sa gitna ng silid nakatayo ang isang lumang bastidor o embroidery hoop na yari sa kahoy. Nakasalang dito ang isang obra na hindi natapos. Hinaplos ni Lyra ang telang nakasalang sa bastidor. Ito ang obra maestra ni Elena, isang masalimuot na disenyo ng mga bulaklak ng gumamela na magkakaugnay ang bawat talulot ay may kakaibang detalye.
Bawat tahi ay isang alaala. Bawat hibla ng sinulid ay tila may sariling kwento. Ngunit sa isang sulok, may isang bulaklak na hindi pa tapos at isang sinulid na kulay pula ang nakabitin, naghihintay ng karayom na magpapatuloy sa kanyang hantungan. Dito tumigil ang lahat. Napabuntong hininga si Lyra. Minsan naiisip niya para siyang ang obrang ito hindi tapos naghihintay. Ang pangarap niyang magkaroon ng sariling art shop para sa mga gawa ng ina ay nananatiling pangarap na tabunan ng pangangailangang magpatakbo ng kapihan para mabuhay. Ang pagbebenta ng mga burda ng kanyang ina ay hindi sapat para bayaran ang mga utang na naipon. Ang bahay na ito, ang huling alaala ng kanyang ina, ay maaaring mawala sa kanila. Habang abala siya sa kanyang malalim na pag-iisip, isang tunog ang pumutol sa katahimikan. Hindi ang karaniwang tunog ng mga sasakyan sa labas. Ito ay isang marahan, halos walang ingay na paghinto ng isang sasakyan. Sinundan ito ng marahang pagsara ng pinto. Dahil sa kuryosidad, sumilip si Lyra sa siwang ng kurtina ng bintana sa likod. Kumunot ang kanyang noo. Isang makintab at kulay itim na kotse ang nakaparada sa tapat ng kanyang kapihan. Hindi ito karaniwang sasakyan na nakikita sa kanilang bayan. Masyadong bago, masyadong mahal, masyadong malinis. At kasabay noon narinig niya ang tunog na halos hindi na niya napapansin sa araw-araw. Ang maliit na kampanilya sa pinto ng kapihan. Ting, napabalikwas siya. Sarado na po kami, sigaw niya mula sa likod, medyo naiinis dahil hindi niya naisipang ilak ang pinto. Walang sumagot. Nag-aalangan man lumabas siya mula sa kanyang santuaryo. At doon sa gitna ng kanyang maliit at payak na kapihan, nakatayo ang isang lalaki. Ang presensya nito ay tila napakabigat para sa espasyo. Nakasuot ito ng isang perpektong pagkakatahing business suit na kulay abo. Ang kintab ng sapatos nito ay sumasalamin sa malamlam na ilaw ng kapihan. Mas mahal pa siguro ang suot nito kaysa sa kinikita niya sa loob ng isang taon. Ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at katahimikan. Ang kanyang buhok ay may mga bahid na ng puti sa may sentido, ngunit ang kanyang mukha ay matalim at seryoso. Inilibot nito ang tingin sa buong kapihan, mula sa mga lumang silya, sa mga kupas na larawan hanggang sa counter na pinaglumaan na ng panahon. Ang kanyang mga mata, na kulay madilim na kape, ay tila sinusuri ang bawat detalye, walang emosyon, malamig. Para bang isang hari ang naligaw sa dampa ng isang alipin. Nagkatitigan sila. Si Lyra na may bakas pa ng pagod at amoy ng sinulid at ang lalaki na dala ang amoy ng pera at kapangyarihan mula sa isang mundong hindi niya kailanman makikilala. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Lyra na ang pagtunog ng maliit na kampanilya ay hindi lang hudyat ng pagdating ng isang customer. Ito ang hudyat ng pagbabago ng lahat. Nabitawan ni Lyra ang basahang hawak niya. Tumama ito sa sahig na may mahinang tunog, ngunit sa katahimikan ng kapihan, ito'y umalingaw-ngaw na parang isang sigaw. Ang lalaki sa kanyang harapan ay hindi gumalaw. Tila hindi nito napansin ang kanyang pagkabigla o marahil wala itong pakialam. Pasensya na po, narinig ni Lyra ang sariling nagsalita. Ang boses niya ay tila nanggagaling sa malayo. Sarado na po kami. Hindi ngumiti ang lalaki. Hindi rin ito nagpakita ng anumang pagkainis. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Tila ba ang karatula sa pinto ay isang maliit na detalye lamang na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Isang tasang kape, sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng isang utos. Black. May kung anong puwersa ang nagtulak kay Lyra na sumunod. Siguro ay ang sanay na niyang pagiging serbidora. O siguro ay ang awtoridad sa tinig ng lalaki. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumango na lamang siya at naglakad patungo sa coffee machine. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay habang sinasalin niya ang mainit na tubig sa mga giniling na butil ng kape. Ang ugong ng makina
na karaniwang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay tila nagpapalakas lamang sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Inilapag niya ang tasa sa counter. Ang itim na likido ay umuusok naglalabas ng pamilyar na amoy na ngayon ay tila nabahira ng hiwaga. Hindi siya pinansin ng lalaki. Kinuha nito ang tasa at naglakad patungo sa isang mesa sa tabi ng bintana. Umupo ito nang nakatalikod sa kanya. Nakatitig lamang ito sa labas sa kadiliman ng gabi sa bayan ng tala na para bang may hinahanap sa mga anino. Mabilis niyang inubos ang kape. Ilang sandali lang tumayo na siya at bumalik sa counter. Inilabas niya ang isang makapal at itim na leather wallet. Ang simpleng kilos na yon ay nagpakita ng yaman, ang klase ng yaman na hindi pa nakikita ni Lyra nang malapitan. Habang kinukuha niya ang 1,000 pisong papel, mula sa pitaka bahagya siyang natigilan at sa isang kisap mata, may isang maliit na bagay na dumulas mula sa pagitan ng mga salaping papel. Hindi ito gumawa ng ingay. Isang piraso ng nakatuping tela ang marahang lumapag sa sahig na kahoy. Ay sir, automatikong sabi ni Lyra at yumuko siya upang pulutin ito. Nang mahawakan ng kanyang mga daliri, ang tela, isang kuryente, ang tila gumapang sa kanyang buong katawan. Seda, malambot, makinis at mamahalin. Ngunit hindi ang tela ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa isang sulok ng panyo may isang burda, isang maliit masalimuot na disenyo ng isang ibong adarna na nakadapo sa isang sanga. Ang mga balahibo nito ay gawa sa pinaghalong sinulid na ginto at pilak. Kilala niya ang bawat tahi, ang maliliit halos perpektong mga dugtong, ang paraan ng pagkakabuhol sa likod. Ito ang estilo ng kanyang ina. Walang ibang nagbuburda sa bayan ng tala na katulad ni Elena. Ang puso ni Lyra ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na para bang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nakita niyang may matigas na bagay sa loob ng nakatuping panyo. Ang kanyang kuryosidad na mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan ang nag-utos sa kanyang mga kamay na buksan ito. At doon sa loob ng panyong bordado ng kanyang ina ay isang lumang litrato. Isang maliit medyo kupas na larawan ng isang babaeng nakangiti. Ang mga matay kumikinang, sa saya ang buhok. Ay hinahangin ng bahagya. Isang babaeng mas bata, mas walang alalahanin, ngunit walang duda. Ito ang kanyang ina, si Elena. Ngunit hindi pamilyar kay Lyra ang ngiting iyon. Hindi ang ganitong klase ng saya. Ang Elena na kilala niya lalo na sa mga huling taon nito ay may ngiting laging may kasamang bakas ng pagod at kalungkutan. Ang babae sa larawan ay puno ng buhay, puno ng pangarap. Bago pa man niya masuri ng husto ang litrato, isang anino ang tumabon sa kanya. Mabilis na inangat ni Lyra ang kanyang ulo. Ang lalaki ay nakatayo na ngayon. Sa tabi niya ang kaninang malamig na ekspresyon ay napalitan ng isang bagay na hindi niya mabasa, isang pinaghalong gulat, sakit at pag-iingat. Sa unang pagkakataon, tila tunay siyang nakita nito, hindi bilang isang serbidora, kundi bilang isang tao. Ang mga mata nito ay hindi na nakatingin sa kanya, kundi sa panyo at sa litratong hawak niya. Saan niyo po ito nakuha? Tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may diin. Hawak niya ang panyo na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang mga labi ng lalaki ay bahagyang bumuka na, para bang may gusto siyang sabihin, ngunit agad din itong nagsara. Ang kanyang mukha ay muling naging isang blangkong maskara. Mabilis pa sa isang kisap mata, iniabot nito ang kamay at hinablot ang panyo mula sa pagkakahawak ni Lyra. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay dumampi sa kamay ni Lyra, isang saglit na pagdikit malamig, ngunit may kakaibang kuryente. Nagkakamali ka, Mariin, Bon, ngunit mahinang sabi ng lalaki. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit ang higpit ng pagkakahawak niya sa panyo ay nagsasabi ng ibang kwento.
Isinilid niya ang panyo pabalik sa kanyang pitaka na para bang nagtatago ng isang ebidensya. Hindi na niya tinignan si Lira. Nag-iwan siya ng isang kulubot, ngunit malutong na 1,000 pisong papel sa counter. Ang halaga ay isang insulto, isang pagtatangkang bayaran ang katahimikan. Pagkatapos tumalikod na siya at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Sandali sigaw ni Lira ang kanyang pagkabigla ay napalitan ng nag-uumapaw na mga tanong. Hindi po kayo nagkakamali. Ang nanay ko ang nagburda niyan. Ang nanay ko ang nasa litrato. Pakiusap. Ngunit ang lalaki ay hindi lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad, binuksan ang pinto at lumabas sa gabing malamig. Narinig ni Lira ang marahang ugong ng makina ng kotse. Pagkatapos katahimikan, naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kapihan, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang amoy ng mamahaling pabango ng lalaki ay naiwan sa hangin, isang banyagang amoy na hindi nababagay sa pamilyar na halimuyak ng kape at sinulid. Napatingin siya sa 1,000 pisong papel sa counter, pagkatapos ay sa pinto kung saan ito naglaho. Ang kanyang mundo na dating payak at pamilyar ay biglang nagkaroon ng isang malaking butas na puno ng mga tanong. Sino ang lalaking iyon? At bakit sa lahat ng tao sa mundo ay dala-dala niya ang isang piraso ng kaluluwa ng kanyang ina sa loob ng kanyang pitaka? Hindi nakatulog si Lira ng gabing iyon. Ang bawat pagpihit niya sa kama ay nagbabalik sa alaala ng mukha ng estranghero, ang lamig ng mga mata nito, at higit sa lahat, ang imahe ng kanyang ina sa kupas na litrato. Bumangon siya at naupo sa dilim yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kapihan sa ibaba ay tahimik, ngunit ang isipan niya ay maingay puno ng mga bakit at paano. Sinubukan niyang maghanap sa internet gamit ang kanyang lumang telepono. Mayamang lalaki na may itim na kotse sa bayan ng Tala. Mamahaling business suit. Ang mga resulta ay katawa-tawa at walang katuturan. Para siyang naghahanap ng isang partikular na bituin sa isang kalawakang puno nito nang hindi alam ang pangalan o lokasyon. Wala siyang pangalan. Wala siyang kahit anong bakas maliban sa isang alaala at sa isang burda. Kinabukasan pagkatapos ng halos hindi natikmang almusal at 3 tasang matapang na kape, inilabas ni Lira ang kanyang sketchbook. Isinara niya ang kanyang mga mata at pilit inalala ang bawat detalye ng panyo, ang hibla ng ginto at pilak, ang paraan ng pagkakaburda sa mga pakpak ng ibon, ang kurbada ng sanga kung saan ito nakadapo. Gamit ang nanginginig na kamay, iginuhit niya ang simbolo ng Adarna. Hindi ito basta isang ibon. May kakaibang lagda ang bawat obra ni Elena at ang disenyong ito. Ito ay espesyal. Ngayon naiintindihan na niya. Ito ay ginawa para sa isang tao. Isinara niya ang kapihan ng mas maaga kaysa karaniwan. Kailangan niya ng kasagutan at alam niya kung sino ang unang lalapitan. Naglakad siya sa pamilyar na eskinita patungo sa bahay ni Aling Cora. Naabutan niya itong nagdidilig ng mga halaman sa kanyang munting hardin. O Lira Hija, ang aga mo yata, nagsarabatin nito na may ngiti sa labi. Ngunit nang makita ang seryosong mukha ni Lira, ang ngiti ni Aling Cora ay napalitan ng pag-aalala. May problema ba? Walang imik na iniabot ni Lira ang sketchbook. Aling Cora, pamilyar po ba sa inyo ang disenyong ito? Tinitigan ni Aling Cora ang drawing. Hinaplos nito ang papel na para bang hinahaplos ang mismong burda. Walang duda, bulong nito. Kamay ito ng nanay mo. Isa ito sa mga pinakamagaling niyang gawa kung hindi ako nagkakamali. Matagal na panahon na. May pinagbigyan po ba si mama nito? Tanong ni Lira. Hindi na makapaghintay. Napabuntong hininga si Aling Cora at inanyayahan si Lira na maupo sa kanilang maliit na beranda. Nagtimpla ito ng tsa. Sa loob ng ilang sandali, tila nag-aatubili itong magsalita. Lira panimula nito maingat na pinipili ang mga salita. Ang ina mo
ay isang babaeng puno ng pagmamahal, ngunit marami rin siyang pinagdaan ng sakit. Bago ka pa man isilang may isang panahon sa buhay niya na umibig siya ng husto. Nakikinig lang si Lyra, ang kanyang puso ay kalmado ngunit nagbabantay. Isang binatang taga Maynila, pagpapatuloy ni Aling Cora, ang mga mata ay nakatanaw sa malayo na para bang binabalikan ang nakaraan. Mayaman, mula sa isang malaking pamilya. Dito siya sa bayan ng Tala, nagbabakasyon tuwing tag-init. Sila ng nanay mo, hindi sila mapaghiwalay. Nakita ko kung paano kumislap ang mga mata ni Elena sa tuwing kasama niya ang lalaking iyon. Ipinangako ng lalaki na babalikan niya si Elena. Aayusin lang daw niya ang mga bagay-bagay sa pamilya niya dahil tutol sila sa isang babaeng simple at taga-probinsya. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Lyra. Pero hindi na siya bumalik malungkot na sabi ni Aling Cora. At ang iyong ina, kahit kailan, ay hindi na nagsalita tungkol sa kanya. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at pagmamahal sa pagbuburda. At sa iyo nang dumating ka, nanikip ang dibdib ni Lyra. Ang lalaki po bang ito? Siya po ba ang... Hindi niya matapos ang tanong. Umiling si Aling Cora. Hindi ko alam, Hija. Hindi ko kailanman nakita ang mukha niya ng malapitan. At hindi rin sinabi sa akin ni Elena kung sino ang iyong ama. Iginagalang ko ang kanyang katahimikan. Tumingin muli si Aling Cora sa drawing. Pero ang Adarna na ito ang simbolo ng pangako nila sa isa't isa. Iyon ang sabi sa akin noon ni Elena. Isang pangako ng pagbabalik, katahimikan. Ang mga hibla ng kahapon ay unti-unting nagiging isang masalimuot na kwento sa isipan ni Lyra. Hindi ko po kilala ang simbolo bilang sagisag ng isang pamilya, pag-amin ni Aling Cora. Ngunit, may isang tao sa bayan na maaaring makatulong sa'yo. Muling sumigla ang kanyang boses. Si Mateo, si Ginoong Mateo yung guro sa high school. Mahilig yon sa mga lumang simbolo at kasaysayan ng mga pamilya dito sa atin. Baka sakaling may alam siya. Isang bagong pangalan, isang bagong pag-asa. Nagpasalamat si Lyra kay Aling Cora at naglakad pa uwi. Hawak niya ang sketchbook na para bang ito ang mapa patungo sa isang nakatagong kayamanan o sa isang katotohanang maaring magpabago sa lahat. Hindi na ito tungkol sa isang panyo at isang litrato lamang. Ito ay tungkol sa isang pangakong napako, isang pag-ibig na nawala, at isang ina na naglihim hanggang sa kanyang huling hininga. At si Lyra na nakatayo sa dulo ng hiblang iniwan ng nakaraan ay desididong hilahin ito kahit ano pa ang kanyang matagpuan sa kabilang dulo. Hahanapin niya si Mateo. Ang lokal na mataas na paaralan ng bayan ng Tala ay isang lumang gusaling gawa sa matitibay na kahoy, pininturahan ng puti at berde at napapalibutan ng malalaking puno ng akasya. Sa hapon ng paligid ay napupuno ng ingay ng mga kabataang nag-uuwian, ngunit nang dumating si Lyra, tanging ang huni na lamang ng mga kuliglig at ang marahang pagaspas ng mga dahon ang maririnig. May kaunting kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang aasahan o kung ang pagpunta niya rito ay magbubunga ng kahit ano. Natanong niya sa gwardiya kung saan matatagpuan si Ginoong Mateo. Itinuro siya nito sa isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo na may nakasulat sa pinto, Faculty ng Araling Panlipunan. Kumatok siya ng 3 beses ang tunog. Ay tila napakalakas sa katahimikan ng lugar. Bumukas ang pinto at isang lalaking may katamtamang taas, nakasalamin at may magulo, ngunit malinis na buhok ang sumilip. Ang kanyang mga mata ay matalino at puno ng kuryosidad. Mukhang nasa mga huling taon ng kanyang 20s. Magandang hapon, bati nito. Isang magiliw na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anong maitutulong ko sa'yo? Kayo po ba si Ginoong Mateo, tanong ni Lyra? Bahagyang nahihiya. Ako nga, sagot niya. Pero Mateo na lang. Maupo ka. Ang opisina ni Mateo ay maliit at masikip, ngunit sa paraang komportable.
Ang mga pader ay natatakpan ng mga estanteng puno ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, antropolohiya, at mga lumang alamat. Ang kanyang mesa ay puno ng mga papel, mga lumang mapa, at ilang artipakto na mukhang hinukay mula sa lupa. Malinaw na ito ay mundo ng isang taong nabubuhay sa mga kwento ng nakaraan. Ako po si Lyra Sandoval. Mula po sa kapihan ni Elena, pagpapakilala niya. Sinabi po sa akin ni Aling Cora na baka matulungan niyo ako. Tumango si Mateo, kinikilala ang pangalan. Oo. Ang kapihan na may pinakamasarap na ensaymada sa buong bayan. Palagi akong bumibili doon. Ang iyong ina? Si Ginang Elena. Isa siyang tunay na alagad ng sining. Ang papuri sa kanyang ina ay nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Lyra. Pakiramdam niya ay nasa tamang lugar siya. Dahan-dahan inilabas niya ang kanyang sketchbook at ipinatong ito sa ibabaw ng nag-iisang malinis na espasyo sa mesa ni Mateo. Mayroon po akong isang simbolo na sana'y matulungan ninyong kilalanin, sabi ni Lyra. Nang makita ni Mateo ang iginuhit na Adarna, ang kanyang ekspresyon ay agad na nagbago. Ang magiliw na kuryosidad ay napalitan ng matalas na interes ng isang scholar. Kinuha niya ang sketchbook at tinitigan ito ng malapitan. Hinubad niya ang kanyang salamin, pinunasan at isinuot muli na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Kamangha-mangha bulong niya. Ang detalye, ang pagkakagawa. Kahit sa drawing lang kitang-kita ang galing ng kamay na gumawa nito. Ito ba ay bordaopo? Gawa po ng nanay ko, sagot ni Lyra. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Kahanga-hanga ulit ni Mateo. Pero hindi lang yun. Ang simbolo mismo, ito ay hindi basta isang Adarna. Itinuro niya ang isang maliit, halos hindi mapapansing detalye sa sanga, kung saan nakadapo ang ibon, isang maliit na I. At ang estilo ng pagkakadisenyo sa mga pakpak, parang pamilyar. Tumayo si Mateo at lumapit sa isa sa kanyang mga estante. Kumuha siya ng isang makapal at mabigat na libro na nababalutan ng alikabok. Ang pamagat ay nakasulat sa ginto, ngunit kupas na mga sagisag at ang kanisang pag-aaral sa mga insignia ng mga pamilyang ilustrado sa Pilipinas. Maingat niyang binuklat ang mga pahina, ang bawat isa ay marupok at naninilaw na. Si Lyra na naman ay nakaupo sa gilid ng kanyang upuan. Ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Huminto si Mateo sa isang pahina. Heto na, sabi niya, ang kanyang tinig ay may halong pananabik. Lumapit si Lyra. Sa pahina may isang litrato ng isang lumang bandila o watawat. At sa gitna nito, naroon ang simbolo, isang Adarna na nakadapo sa sanga, halos kaparehong-kapareho ng iginuhit niya maliban sa ilang maliliit na pagkakaiba. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na paliwanag, ang sagisag ng pamilya Elizalde. Isa sa mga pinakamatanda at pinakamakapangyarihang angkan sa larangan ng agrikultura at kalakalan mula pa noong panahon ng Espanyol. Ang Adarna ay sumisimbolo sa kanilang kakayahang makabangon mula sa anumang pagsubok, muling pagsilang, habang ang letrang E ay kumakatawan sa kanilang pangalan. Ang partikular na disenyong ito ay ang kanilang lumang sagisag na hindi na gaanong ginagamit ngayon. Elizalde. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Lyra. Pamilyar ito, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya narinig ang mga Elizalde. Pagpapatuloy ni Mateo na para bang nagbabasa ng isang epiko. Ang kanilang kapangyarihan ngayon ay wala na sa agrikultura. Real estate, telecommunications, global investments. Isa sila sa mga haligi ng ekonomiya ng bansa. Isang imperyo. Kinuha ni Mateo ang kanyang laptop at mabilis na nag-type. Kung ang lalaking nakita mo ay may daladalang ganito, malamang ay isa siyang Elizalde. Ilang sandali lang iniharap niya ang screen kay Lyra. Sa screen ay isang corporate website.
Sa itaas nakalagay ang pangalan ng kumpanya sa malalaking titik, Elizalde Holdings Inc. At sa ibaba nito sa ilalim ng Board of Directors ay may isang larawan. Isang larawan ng isang lalaking nakasuot ng business suit, may mga bahid ng puti sa kanyang buhok at may mga matang seryoso malamig at tila tumatagos. Ang lalaki, mula sa kapihan, napatakip si Lyra sa kanyang bibig. Ang hininga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Sa ilalim ng larawan nakasulat ang pangalan at titulo nito, Ramon Elizalde, President and Chief Executive Officer. Biglang luminaw ang lahat, ngunit kasabay nito, lalong naging komplikado. Ang estranghero ay hindi lang basta isang mayamang lalaki. Siya si Ramon Elizalde, ang taga-Maynila na umibig sa kanyang ina. Ang CEO ng isang naglalakihang korporasyon. Ang taong nangako, ngunit hindi bumalik. Ang mundo ni Lyra ay biglang lumiit at lumawak ng sabay. Lumiit dahil ang hiwaga ay may pangalan na. Lumawak dahil sa napakalaking agwat sa pagitan ng kanyang maliit na kapihan sa bayan ng Tala at ng nagtataasang gusali ng Elizalde Holdings sa Makati. Diyos ko, ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi. Napansin ni Mateo ang pamumutla ni Lyra. Lyra, ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sino ba ang lalaking ito sa'yo? Umiling si Lyra, hindi makapagsalita. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay hindi pa lubos na naiintindihan? Ang lalaking ito, ang may-ari ng panyo ng litrato ng nakaraan ng kanyang ina. At marahil ay may-ari rin ng isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya kailanman nakilala. Ang paglalakad ni Lyra, pauwi mula sa paaralan ay malabo at tila automatiko. Ang mga pamilyar na tanawin ng bayan ng Tala, ang mga lumang bahay na bato, ang mga nagtitinda ng kakanin sa kanto, ang mga batang naghahabulan, ay tila mga anino lamang sa gilid ng kanyang paningin. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang pangalan Ramon Elizalde at ang imahe ng mukha nito sa screen ng laptop ni Mateo na nakatitig sa kanyang malamig at makapangyarihan. Pagdating niya sa kapihan, dumiretso siya sa likod sa kanyang santuwaryo ng mga sinulid at tela. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa halip na upo siya sa dilim, sa harap ng hindi natapos na obra maestra ng kanyang ina. Ang sinag ng papalubog na araw na tumatagos sa maliit na bintana, ang tanging nagbibigay liwanag sa silid, isang imperyo. Iyon ang salitang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Paano nagkaroon ng kaugnayan ng kanyang simpleng ina, isang magbuburda, mula sa isang maliit na bayan, sa isang lalaking nagmamay-ari ng isang imperyo? Ang kwento ni Aling Cora tungkol sa isang binatang mayaman ay totoo pala. Ngunit ang katotohanan ay mas malaki, mas nakakatakot at mas malayo kaysa sa kanyang inaakala. Ang lahat ng pira-pirasong impormasyon ay nagsimulang magkabuhol-buhol ang panyo, ang litrato, ang pangakong napako ang pagkawala, at ang lalaking biglang lumitaw pagkatapos ng napakaraming taon. Isang tanong ang namuo sa kanyang puso. Isang tanong na mas masakit kaysa sa iba. Bakit ngayon lang? Ano ang ginagawa ni Ramon Elizalde sa kanyang maliit na kapihan? Nagkataon lang ba o sinadya? Kung sinadya, bakit? Para ba siyang isang multo na bumalik upang bawiin ang isang bagay na naiwan? O isang maniningil ng utang na matagal nang nakalimutan? Isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Sino siya kumpara kay Ramon Elizalde? Siya ay isang hamak na serbidora, isang tagapagmana ng isang kapihan na nalulubog sa utang. Si Ramon Elizalde ay isang pangalan sa mga balita, isang puwersa sa mundo ng negosyo. Anong laban niya? Kung susubukan niyang harapin ito, para lang siyang isang langgam na sumusubok umakyat sa isang dambuhalang gusali. Napapikit siya. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang ina, hindi ang masayang mukha sa litrato, kundi ang mukhang pagod, ngunit palaging may ngiti para sa kanya. Ang mga kamay nitong magaspang na,
Sa kaiisip ng karayom ngunit laging malambing kapag hinahaplos ang kanyang buhok. Ang kanyang ina ay lumaban mag-isa. Pinalaki siya nito ng mag-isa. Hinarap nito ang lahat ng pagsubok nang walang anumang tulong mula sa lalaking iyon. Biglang napalitan ng determinasyon ang kanyang kawalan ng pag-asa. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa katotohanan. Utang niya ito sa kanyang ina. Utang niya ito sa sarili niya. Kinabukasan habang nag-aayos siya sa kapihan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit sa huli, pinindot din niya ang berdeng buton. "Hello, si Lyra Sandoval po ba ito?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya. "Ito ay si Mateo." "Mateo, napatawag ka Lyra, pasensya na sa abala. May naalala lang ako kagabi," sabi niya. May halong pananabik sa kanyang boses. Ang Elizalde Holdings, mayroon silang foundation. Ang Elizalde Arts Foundation. At nagkataon, mayroon silang gaganaping isang malaking event sa susunod na linggo. Isang art auction para sa mga piling bisita. Gaganapin sa kanilang main building sa Makati. Natahimik si Lyra. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Naisip ko lang, baka ito na ang pagkakataon mo pagpapatuloy ni Mateo. Kung gusto mo siyang makausap, tiyak na nandoon siya. Pero, paano ka makakapasok eksklusibo ang event na yon? Doon nagsimulang mabuo ang isang plano sa isipan ni Lyra. Isang plano na mapangahas, halos imposible, ngunit sa tingin niya ay ang tanging paraan. "Mateo, salamat," sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. "Salamat sa impormasyon, malaking tulong yan." Pagkatapos ng tawag muli, siyang pumasok sa kanyang santuaryo. Tinitigan niya ang obra maestra ng kanyang ina, ang hindi natapos na bulaklak ng gumamela. Ito na. Ito ang kanyang magiging imbitasyon. Hindi siya papasok bilang isang galit na babae na naghahanap ng kasagutan. Papasok siya bilang isang alagad ng sining dala ang pamana ng isa pang alagad ng sining. Sa sumunod na mga araw ang buhay ni Lyra ay nagkaroon ng bagong focus. Sa umaga pinapatakbo niya ang kapihan naglilingkod sa mga customer nang may pilit na ngiti. Ngunit sa gabi, kapag ang bayan ng tala ay natutulog na, siya ay nagiging ang anak ni Elena Sandoval. Maingat niyang inalis ang obra mula sa lumang bastidor. Nilinis niya ito, inayos ang mga hibla ng sinulid. Inilagay niya ito sa isang malinis at magandang portfolio case na hiniram pa niya. Habang ginagawa niya ito, isang matinding pagtatalo ang nagaganap sa kanyang kalooban. Tama ba ito, tanong ng isang bahagi ng kanyang isipan? Gugustuhin ba ni Mama na gamitin mo ang kanyang sining para dito? Para harapin ang lalaking nanakit sa kanya? Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang hapon ilang taon na ang nakalipas habang tinuturuan siya ng kanyang ina na magbuda. "Anak," sabi ni Elena, "ang bawat tahi ay parang isang salita. Ang isang obra ay isang kwento. Huwag kang matakot na isalaysay ang kwento mo kahit gaano pa ito kasakit o kasaya." Napangiti si Lyra. "Hindi ko ito ginagamit." "Ma," sagot niya sa kanyang isipan, "ipinagpapatuloy ko lang ang kwento. Ang kwento nating dalawa." Nag-empake siya ng isang maliit na bag. Isang damit na disente na naitago niya para sa mga espesyal na okasyon. Ang kanyang naipong pera na halos hindi sapat para sa pamasahe papuntang Maynila at pabalik. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang portfolio case na naglalaman ng obra maestra. Sa bisperas ng kanyang pag-alis, dumaan siya sa puntod ng kanyang ina. Nilinis niya ito at nag-alay ng mga sariwang bulaklak ng gumamela. Mabulong niya sa hangin. "Hindi ko po alam kung saan ako dadalhin nito. Natatakot po ako. Pero kailangan ko pong malaman ang katotohanan. Para sa inyo. Para sa akin." Tumayo siya, hinaplos ang malamig na lapida. Sa kanyang pag-alis sa sementeryo, hindi na siya ang Lyra na puno ng alinlangan. Ang kanyang mga hakbang
ay may bigat, may determinasyon. Dala niya hindi lang ang isang piraso ng tela at sinulid. Dala niya ang lakas ng sining at ang hindi natapos na kwento ng kanyang ina. At haharapin niya ang Maynila. Haharapin niya ang imperyo ng Elizalde, hindi para makipag-away, kundi para magtanong. Kilala po ba ninyo ang gumawa nito? Iyon ang mga salitang paulit-ulit niyang sinasanay sa kanyang isipan. Simple, direkta. Isang tanong na hindi maaaring sagutin ng isang simpleng nagkakamali ka. Ang biyahe papuntang Maynila ay isang paglalakbay patungo sa ibang mundo. Ang payapang tanawin ng mga bukirin at lawa ng bayan ng Tala ay unti-unting napalitan ng magulong tanawin ng mga gusali trapiko at hindi mabilang na mga tao. Para kay Lyra, na bihirang lumabas ng kanyang bayan, ang ingay at bilis ng syudad ay nakakabingi at nakakalula. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang bag at ang portfolio case na parabang ang mga ito ang kanyang tanging angkla sa isang rumaragasang dagat. Nang bumaba siya sa terminal, ang bigat ng hangin ng syudad ay tila dumagan sa kanyang balikat. Sumakay siya ng taxi papuntang Makati. Habang papalapit sila, ang mga gusali ay lalong tumataas mga dambuhalang tore ng bakal at salamin na tila umabot sa mga ulap. Ang Elizalde Tower ang pinakamataas at pinakakilala sa lahat. Tumingala si Lyra rito mula sa bintana ng taxi. Ang tuktok nito ay halos hindi na makita. Dito nagahari ang lalaking nagmamay-ari ng nakaraan ng kanyang ina. Nakarating siya ng maaga. Nagpalipas muna siya ng oras sa isang maliit na parke sa tapat ng gusali pinapanood. Ang mga taong naglalakad, mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit, mga babaeng may dalang mga signature bag. Bawat isa ay may tiyak na lakad, may tiyak na pupuntahan. Pakiramdam ni Lyra ay isa siyang dayuhan, isang multo mula sa ibang panahon. Nang magsimula ng dumilim, huminga siya ng malalim at tumayo. Inayos niya ang kanyang simpleng itim na bestida, ang pinakamatinong damit na meron siya. Naglakad siya patawid ng kalsada, ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat hakbang. Ang labi ng Elizalde Tower ay mas malaki at mas marangya pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol, may isang dambuhalang chandelier na nakabitin sa gitna at ang mga pader ay pinalamutian ng mga modernong pinta na tiyak na nagkakahalaga ng higit pa sa kanyang bahay at lupa. May mga gwardiya sa lahat ng dako. Isang mahabang pulang alpombra ang nakalatag patungo sa isang set ng mga elevator kung saan isang babaeng nakauniporme ang sumusuri sa mga imbitasyon. Ito na bulong ni Lyra sa sarili. Walang atrasan. Naglakad siya ng may kumpiyansang hiniram niya mula sa alaala ng kanyang ina. Habang papalapit siya sa babae, ang lahat ng mga posibleng mangyari ay sumagi sa kanyang isipan, ang pagpapalabas sa kanya, ang pagtawanan, ang pagtawag ng gwardiya. Ngunit isinantabi niya ang mga takot na yon. Magandang gabi po, bati niya sa babae, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Mayroon po akong ipapakitang obra para sa auction. Tumingin sa kanya ang babae mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay bahagyang naniningkit sinusuri. Ang kanyang simpleng pananamit na halatang hindi nababagay sa karangyaan ng lugar. Nasa listahan po ba kayo ng mga artist? Ma'am, tanong nito. Ang tono ay propesyonal, ngunit may bahid ng pagdududa. Hindi po. Ngunit sinabihan po ako na maaaring magustuhan ni Ginoong Elizalde ang gawaing ito. Isang pambihirang sining ng pagbuburda mula sa bayan ng Tala. Maingat niyang binuksan ang portfolio case at bahagyang ipinakita ang isang sulok ng obra maestra, isang kumpol ng mga bulaklak na gumamela na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang mata ng babae ay napako sa borda. Bilang isang taong nagtatrabaho para sa isang arts foundation, meron siyang kaalaman sa sining. Nakita niya ang pambihirang kalidad, ang masalimuot na detalye, ang buhay sa bawat tahi. Ang kanyang propesyonal na maskara
ay bahagyang gumuho. Nag-atubili siya. Sandali lang po. Kinuha niya ang kanyang earpiece at may ibinulong. Ilang saglit pa, isang lalaking nakasuot ng barong ang lumapit. Ito ang event organizer. Muling ipinaliwanag ni Lyra ang kanyang sadya. Tinitigan din ng lalaki ang obra. Pagkatapos ng ilang minutong tila walang katapusan, tumango ito. Sige, maari kayong maghintay sa lounge area. Susubukan kong ipakita ito sa tamang tao, sabi ng lalaki kinuha ang portfolio case mula sa kanya. Pumayag si Lyra. Dinala siya sa isang mas maliit, mas pribadong silid na puno ng mga plush na sofa. Nag-iisa siya doon. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang pagsubok. Inisip niyang tumakas, umuwi na lang, at kalimutan ng lahat. Ngunit ang imahe ng kanyang ina, ang nagpapalakas sa kanyang loob. Pagkatapos ng halos kalahating oras, bumalik ang event organizer. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nag-iisa. Sa likod nito nakatayo si Ramon Elizalde. Nakatayo si Lyra na parang napako sa kanyang kinatatayuan. Sa personal, mas matangkad ito at mas nakakatakot ang presensya. Ang mga mata nitong kulay madilim na kape ay nakatutok sa kanya. Ito ang mga matang nakita niya sa kapihan. Nang magsalita si Ramon, ang kanyang boses ay tila yumanig sa buong silid. Sino ka? Hindi niya sinagot ang tanong. Sa halip sa isang iglap ng tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling siya ang nagtanong. Ang mga salitang paulit-ulit niyang sinanay. Magandang gabi po, Ginong Elizalde, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit malinaw. Lumapit siya, kinuha ang obra mula sa organizer at buong pagmamalaking ipinakita ito sa kanya. Ang pangalan ko po ay Lyra Sandoval. At ang tanong ko po ay, kilala po ba ninyo kung sino ang gumawa nito? Hinawakan ni Ramon ang obra. Ang kanyang mga daliri, na sanay humawak ng mga kontrata at ballpen, ay marahang dumampi sa mga sinulid na tinahi ng mga kamay ni Elena. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang kanyang mukha na laging tila isang matigas na bato ay biglang nagpakita ng isang siwang. Isang siwang na naglalaman ng isang bagyo ng mga emosyon, gulat, bigati, panghihinayang, at isang bagay na mas malalim, isang sakit na itinago sa loob ng napakaraming taon. Ang kanyang paghinga ay bahagyang nagbago. Sa isang saglit sa gitna ng sining at karangyaan, nakita ni Lyra ang tunay na Ramon Elizalde. Hindi ang CEO, hindi ang bilyonaryo, kundi ang lalaking nakakilala sa kanyang ina. Inangat niya ang kanyang tingin mula sa obra at tumitig kay Lyra. Ang lamig sa kanyang mga mata ay nawala na palitan ng isang matinding kalungkutan. Nakilala niya ang mga mata ni Lyra. Ang hugis nito, ang kulay. Ito ay ang mga mata ni Elena. Mag-usap tayo, sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Hindi dito. Nag-utos siya sa kanyang personal na katulong. Sumenyas ito kay Lyra na sumunod. Iniwan nila ang ingay ng party at naglakad sa isang tahimik na pasilyo patungo sa isang pribadong elevator. Habang paakyat ang elevator, walang nagsasalita. Tanging ang marahang ugong ng makina ang maririnig. Si Lyra, na hawak pa rin ang obra maestra, ay nakatingin sa kanyang refleksyon sa salaming pinto. Si Ramon naman ay nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng bigat ng mga taon na nawala. Nakarating sila sa pinakatuktok, sa opisina ng CEO. Ang simula ng pagbubunyag ng katotohanan. Ang opisina ni Ramon Elizalde ay hindi isang opisina. Ito ay isang kaharian sa ulap. Mula sa sahig hanggang sa kisame, ang mga bintana ay nag-aalok ng isang nakamamanghang tanawin ng kumikinang na syudad sa ibaba. Ang mga gusali ay parang mga munting hiyas na nakakalat sa isang madilim na tela. Ang kasangkapan ay moderno at minimalist, bawat isa ay tila pinili upang ipahiwatig ang kapangyarihan at yaman ng hindi nagsasalita.
Sa isang sulok na katayo, ang isang malaking teleskopyo na nakatutok sa kalangitan. Isinara ng katulong ni Ramon ang pinto sa kanilang likuran at ang tunog nito ay tila isang selyo na naghihiwalay sa kanila mula sa buong mundo. Naiwan silang dalawa ni Lyra sa malawak at tahimik na espasyo. Inilapag ni Ramon ang obra maestra sa kanyang malaking mesa na gawa sa maitim na kahoy. Hinaplos niya itong muli ang kanyang mga daliri ay marahang sinusundan ang bawat tahi ng gumamela. Sa ilalim ng matatalim na ilaw ng opisina, ang obra ay tila mas lalong nabuhay. Hindi niya ito tinapos bulong ni Ramon, halos para sa sarili niya. Iniwan niya po yan noong araw na nagkasakit siya, sagot ni Lyra. Ang boses niya ay matatag, kahit pa ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Hindi na niya nagawang ipagpatuloy. Humarap si Ramon sa kanya. Ang maskara ng CEO ay tuluyan ng nawala. Ang nakikita ni Lyra ngayon ay isang lalaking mas matanda, mas pagod at may malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Bakit ka narito, Lyra? Tanong niya. Ang pagbigkas sa kanyang pangalan ay tila pamilyar at banyaga sa parehong oras. Paano mo ako nahanap? Ang panyo, simpleng sagot ni Lyra. At ang borda, ang lagda niya ay hindi maipagkakamali. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ramon. Ang panyo. Itinago ko yon sa loob ng 25 taon. Sa lahat ng lugar na napuntahan ko, palagi ko yung dala. At sa isang iglap, sa isang maliit na kapihan sa bayan ng Tala, nawala ko ito. At ikaw ang nakapulot. Tila siya nakikipag-usap sa tadhana. At ngayon dala mo ito. Muli niyang tinuro ang obra, ang sining niya, ang kaluluwa niya. Kilala niyo po ang nanay ko, diin ni Lyra. Hindi ito isang tanong kundi isang pagpapatunay. Tumango si Ramon. Lumayo siya sa mesa at lumapit sa dambuhalang bintana. Tinitingnan ng syudad sa ibaba, na para bang ito ang saksi sa kanyang kwento. Oo, Lyra. Kilala ko ang iyong ina. Higit pa sa pagkakakilala. Huminga siya ng malalim. Minahal ko si Elena. Ang 4 na salitang iyon ay tumama kay Lyra na parang isang malaking alon. Kahit inaasahan na niya ang marinig ito, mula mismo sa bibig ng lalaki ay may ibang bigat. Ang lahat ng galit na inipon niya ay tila pansamantalang natabunan ng isang matinding kirot. Kung minahal niyo po siya, halos pabulong na, sabi ni Lyra. Bakit niyo siya iniwan? Nanatiling nakatalikod si Ramon. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigat. Dahil duwag ako, pag-amin niya ang boses ay puno ng pait. Dahil mas pinili ko ang pangalang ito. Itinuro niya ang nakaukit na Elizalde sa kanyang mesa. Mas pinili ko ang yaman ng kapangyarihan, ang kinabukasang itinakda para sa akin. Nagsimula siyang magkwento. Ang kwento ng isang binatang tagapagmana na umibig sa isang simpleng babae mula sa probinsya. Isang pag-iibigan na namumukaadkad tuwing tag-init lihim at puno ng pangarap. Ngunit ang bawat pag-ibig ay may katotohanang kinakaharap. Ang ama ko, pagpapatuloy ni Ramon, ay isang taong hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. Para sa kanya ang pamilya ay isang negosyo at ang kasal ay isang merger. Si Elena, hindi siya parte ng plano. Nang malaman niya ang tungkol sa amin, binigyan niya ako ng isang pagpipilian. Humarap siyang muli kay Lyra. Si Elena, o ang lahat ng ito? Ang mana, ang kumpanya, ang pangalan. Kung pipiliin ko siya, itatakwil niya ako. Mawawala sa akin ang lahat. Wala akong maibibigay sa kanya, kundi ang aking sarili. Napuno ng pagkasuklam ang puso ni Lyra. Ang lahat ng kalungkutan na naramdaman niya kanina ay nagalab at naging galit. Kaya iniwan niyo siya, sabi niya. Ang bawat salita ay may diin at puno ng panunumbat. Iniwan niyo siya dahil sa pera. Hindi umimik si Ramon, isang tahimik na pag-amin sa akusasyon. Akala ko noon, iyon nun ang tamang gawin, mahinang sabi niya. Akala ko, kapag nakuha ko na ang kontrol sa kumpanya, kapag matatag na ako, babalikan ko siya. Aayusin ko ang lahat. Patutunayan ko sa ama ko na nagkamali siya. Akala ko, may oras pa ako.
Isang malamig at mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Lyra. Oras. Habang nagpapayaman kayo at nagpapatatag ng imperyo ninyo ang nanay ko, nag-iisa siyang lumalaban sa buhay. Naghihirap, nagtatrabaho araw at gabi para lang may makain kami. Nagbuburda siya hanggang sa manlabo ang kanyang mga mata para lang mapag-aral ako. At ni minsan ni isang beses, hindi niya kayo binanggit dahil sa sakit, dahil sa kahihiyan. Ang bawat salita ni Lyra ay parang isang punyal na tumutusok sa dibdib ni Ramon. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, isang sakit na totoo at hindi pagkukunwari. Bumalik ako, Lyra, sabi ni Ramon. Ang boses niya ay basag. Pagkalipas ng 2 taon, bumalik ako. Ngunit wala na siya. Wala nang nakakaalam kung nasaan siya. Lumipat na raw sila ng bahay. Nagtanong ako, naghanap. Pero para siyang isang bula na naglaho. Dahil ayaw na niyang masaktan, sigaw ni Lyra, hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ayaw na niyang umasa. At mabuti na lang, ginawa niya yon dahil hindi niya kayo kailangan, hindi kanya kailangan. Ang bigat ng katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang katotohanang hinanap ni Lyra ay nasa harapan na niya at mas masakit ito, mas brutal kaysa sa kanyang inasahan. Ang kanyang ina ay hindi lang iniwan. Siya ay ipinagpalit. Ipinagpalit sa mga gusali, sa mga numero sa stock market, sa presyo ng isang pangalan. Tumalikod si Lyra. Hindi na niya kayang manatili pa sa silid na yon, sa kahariang yon na itinayo mula sa durog na puso ng kanyang ina. Kailangan niya ng hangin, kailangan niyang lumayo. Tapos na po ang usapan natin, sabi niya. Ang kanyang likod ay nakaharap pa rin kay Ramon. Hinawakan niya ang pinto. Lyra, sandali, tawag ni Ramon. Ang boses niya ay puno ng pagsusumamo. Hindi siya lumingon. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Naglakad siya palayo, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tiyak. Iniwan niya sa mesa ang obra maestra, ang hindi natapos na kwento. Dahil sa sandaling iyon, ayaw na niyang malaman kung ano ang susunod na kabanata. Ang sakit ay sapat na. Ang biyahe pabalik sa bayan ng Tala ay isang malaking blangko sa isipan ni Lyra. Hindi niya matandaan kung paano siya nakasakay ng bus o kung paano niya nahanap ang daan pauwi. Ang kanyang katawan ay gumagalaw, ngunit ang kanyang diwa ay naiwan sa tuktok ng Elizalde Tower kasama ang mga salitang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, iniwan mo siya dahil sa pera. Pagdating niya sa kanyang bayan gabi na, ang pamilyar na katahimikan ay hindi nagdulot ng kapanatagan, bagkus ay nagpalala lamang sa ingay sa kanyang isipan. Isinara niya ang pinto ng kapihan at dumiretso sa kanilang maliit na bahay. Ang sobre mula sa bangko ay naroon pa rin sa mesa, isang tahimik na paalala ng isa pang problema na kailangan niyang harapin. Ngunit sa sandaling iyon, wala itong bigat kumpara sa bigat na pasan-pasan ng kanyang puso. Ang galit na naramdaman niya sa opisina ni Ramon ay unti-unting napalitan ng isang malalim at matinding kalungkutan. Isang kalungkutan para sa kanyang ina. Isang kalungkutan para sa buhay na hindi nito naranasan, para sa pag-ibig na ipinagkait dito. Pumasok siya sa silid tulugan ng kanyang ina, isang lugar na bihira na niyang pasukin mula nang ito'y pumanaw. Ang amoy ni Elena, isang pinaghalong amoy ng baby powder at sinulid ay naroon pa rin. Binuksan niya ang lumang aparador na gawa sa nara. Nandoon ang mga damit ni Elena, maingat na nakatupi. Sa ilalim nandoon ang isang baul, ang baul ng mga alaala. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang litrato ni Lyra, noong bata pa, mga report card mula sa eskwela, mga unang drawing, mga bagay na itinago ng isang mapagmahaliin na mariina. Ngunit hindi iyon ang hinahanap niya. Kailangan niya ng isang bagay na mas malalim. Isang sagot. Isang paliwanag. Sinimulan niyang halungkatin ang mga nilalaman.
Sa ilalim ng mga litrato, may mga tumpok ng mga lumang liham, ngunit lahat ay mula sa mga kamag-anak. May mga lumang resibo, mga medical certificate. Walang kahit anong bakas ng isang Ramon Elizalde. Tila binura na siya ng tuluyan ni Elena sa kanyang buhay. Habang hinahalungkat niya ang ilalim ng baul, ang kanyang mga daliri ay nakaramdam ng isang bagay na matigas at kakaiba. Nakatago sa ilalim ng sapin ng baul, isang maliit patag na kahon na nababalutan ng pilus, na kulay bughaw kupas na at medyo marupok na ang mga gilid. Napatigil si Lyra. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Maingat niyang inangat ang kahon. Magaan ito, ngunit pakiramdam niya ay napakabigat. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Sa loob sa ibabaw ng isang piraso ng satin na dating puti, ngunit ngayoy kulay krema na ay nakahimlay ang isang simpleng kwintas na pilak. Manipis ang kadena nito at meron itong isang maliit at bilog na palawit o pendant. Hindi ito kumikinang. Ito ay luma na. Kinuha niya ito. Sa harap ng pendant, mayroong 3 salitang nakaukit sa eleganteng sulat kamay patawad. Pag-ibig. Simula. Binaliktad niya ang pendant. Sa likod may isang maliit na kawit. Nang buksan niya ito pala ay isang locket. At sa loob, may 2 bagay. Sa isang panig, may isang napakaliit na larawan. Mas maliit pa sa isang selyo. Isang lalaking nakangiti, mas bata ang buhok ay mas makapal, ngunit walang duda ang mga matang iyon, ang hugis ng panga. Si Ramon Elizalde. Sa kabilang panig may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi ng napakaingat. Ginamit ni Lyra ang dulo ng kanyang kuko upang buksan ito. Ang papel ay marupok na. Nakasulat dito sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina, ang isang maikling pangungusap mula sa iyong ama. Itinago ko para sa iyo. Parang isang malakas na kulog ang tumama kay Lyra. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Nabitawan niya ang kwintas at tumama ito sa sahig na may mahinang kalansing. Mula sa iyong ama. Mula sa iyong ama. Iyong ama. Ang mga salitang yun ay umikot-ikot sa kanyang isipan, paulit-ulit hanggang sa wala na siyang ibang marinig. Hindi lang pala siya ang binatang umibig sa kanyang ina. Hindi lang siya ang lalaking nang iwan. Siya ang kanyang ama. Ang katotohanan ito ay mas mabigat, mas nakakagimbal kaysa sa lahat ng kanyang natuklasan. Ang galit, ang pagkasuklamang kalungkutan, lahat ay naghalo-halo at naging isang malaking alon ng pagkalito. Bakit itinago ito ng kanyang ina? Bakit hindi nito sinabi? Ang lahat ng taon na lumaki siyang walang kinikilalang ama. Ang lahat ng tanong na hindi nasagot. Ang lahat ng pighati. Lahat ay dahil sa isang lihim na itinago sa isang maliit na locket. Napaupo siya sa sahig na kasandal sa baul. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito, umiyak siya. Hindi isang tahimik na pagluha kundi isang hagulgol na puno ng sakit ng galit ng pangungulila para sa isang katotohanang ngayon niya lang nalaman. Ang lalaking kinamumuhian niya sa loob ng nakalipas na mga araw. Ang lalaking isinumpa niya sa kanyang isipan. Ang lalaking sumira sa puso ng kanyang ina. Iyon pala ang sarili niyang ama. Pinulot niya ang kwintas mula sa sahig. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Patawad, pag-ibig, simula. Ang mga salita ay mayroon ng bagong kahulugan. Mas malalim, mas masakit. Hindi ito ang katotohanang hinahanap niya, ngunit ito ang katotohanang ibinigay sa kanya. At ngayon, kailangan niyang magpasya kung ano ang gagawin dito. Ang isip niya ay sumisigaw ng huwag, ngunit ang kwintas sa kanyang kamay, ang huling habilin ng kanyang ina, ay tila nagsasabi ng ibang bagay. Isang bagong simula. Ngunit paano ka magsisimula kung ang umpisa pa lang ay wasak na? Ang sikat ng araw kinabukasan ay tila isang insulto para kay Lyra. Paano nagagawang sumikat ng araw na para bang walang nangyari, na para bang ang kanyang buong mundo
ay hindi gumuho kagabi. Hindi niya binuksan ang kapihan. Sa halip na upo lang siya sa kanyang kusina. Hawak ang kwintas, tinititigan ito hanggang sa makabisado niya ang bawat gasgas at bawat kurba. Ang galit niya ay hindi nawala. Sa katunayan, nag-iba lang ito ng anyo. Hindi na ito galit sa isang estranghero. Ito ay isang mas personal, mas malalim na galit. Galit sa isang amang hindi niya nakilala. Galit sa isang inang naglihim. At galit sa sarili niya dahil sa pagkalito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng galit na yon, mayroong isang bagay pa. Isang katanungan. Isang maliit na nginginig na tanong na kailangan niyang masagot. Alam ba niya? Alam ba ni Ramon Elizalde na mayroon siyang anak? Sa tanong na yon, alam ni Lyra ang kailangan niyang gawin. Hindi pa tapos ang lahat. Mayroon pang isang kabanata na kailangang isulat. Naglakbay siyang muli pabalik sa Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang tindig. Wala na ang takot at pag-aalinlangan ng isang probinsyana. Ang kanyang mga hakbang ay may bigat ng isang taong may dalang katotohanan. Hindi na siya dumaan sa mahabang proseso sa lobby. Dumiretso siya sa front desk, ang kanyang mga mata ay matalim at nakapokus. Kailangan kong makausap si Ginoong Ramon Elizalde. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit hindi matitinag. Sabihin ninyo narito, si Lyra Sandoval. Mahalaga ito. Ang receptionist na marahil ay natatandaan siya mula sa event, ay tila may sasabihin na tungkol sa appointment, ngunit may nakita ito sa mga mata ni Lyra na nagpatigil dito. Sa halip kinuha nito ang telepono. Ilang saglit lang ang personal na katulong ni Ramon ang bumaba. Para sunduin siya. Walang tanong, walang pag-uusisa. Dinala siya nito pabalik sa pribadong elevator, pabalik sa kaharian sa ulap. Naabutan niya si Ramon na nakatayo sa tabi ng bintana, sa parehong lugar kung saan niya ito huling nakita. Lumingon ito nang marinig siyang pumasok. Nang makita siya nito, isang bahid ng gulat at pag-asa ang dumaan sa mukha nito. Marahil ay inaasahan nitong bumalik siya para sa obra maestra. Ngunit hindi iyon ang dala ni Lyra. Naglakad siya patungo sa malaking mesa. Walang salita. Dahan-dahan niyang inilapag ang kwintas na pilak sa makintab na kahoy. Ang maliit na bagay na yon ay tila may sariling bigat sa gitna ng malawak na mesa. Kumunot ang noo ni Ramon. Lumapit siya sa mesa at tinitigan ang kwintas. At sa isang iglap ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Kinilala niya ito. Saan? Ang simula niya, ang kanyang boses ay tila naipit. Sa baul ng mga alaala ni Mama, sagot ni Lyra, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Nakatago. Naghihintay. Ipaliwanag niyo to. Dahan-dahang iniangat ni Ramon ang kanyang kamay na para bang natatakot hawakan ang kwintas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Itinago niya ito. Bulong niya ang mga mata ay hindi maalis sa laket. Pagkatapos ng lahat, itinago niya ito. Hindi lang niya itinago, mariing sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang emosyon. Inilaan niya ito para sa akin. May kasama itong sulat. Isang sulat na nagsasabing, galing ito sa aking ama. Ang huling dalawang salita ay binitiwan niya na parang mga bato. Napaatras si Ramon na para bang sinampal. Napasandal siya sa kanyang mesa, ang kanyang mga binti ay tila ng hina. Ang kanyang mukha ay isang pinaghalong pagkalito, sakit at isang realisasyon na napakatindi. Tumingin siya kay Lyra, ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang anak ni Elena, kundi bilang kanyang anak. Ano halos hindi marinig na tanong niya. Huwag kayong magkunwari, sigaw ni Lyra. Ang lahat ng kanyang kontrol ay biglang gumuho. Alam niyo, hindi ba iniwan niyo siya? Iniwan niyo kaming dalawa. Hindi mabilis na sagot ni Ramon, ang kanyang boses ay biglang naging malakas at desperado. Hindi ko alam. Lyra, maniwala ka. Hindi ko alam. Kinusot niya ang kanyang sentido, ang kanyang isip ay tila naguguluhan. Hindi ko alam
nabuntis siya. Tinitigan siya ni Lyra, hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Ngunit wala siyang makita. Ang nakikita niya lang ay isang lalaking nawawasak sa kanyang harapan. Kung nalaman ko lang, pagpapatuloy ni Ramon ang kanyang boses ay basag na. Diyos ko, kung nalaman ko lang na may anak ako, na may anak tayo, lahat sana ay nag-iba. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Pero iniwan niyo pa rin siya, giit ni Lyra. Kaya hindi niyo nalaman dahil mas pinili niyo ang pera. Isang pagkakamali. Yon sigaw ni Ramon, ang kanyang pagsisisi ay sumasabog na. Ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, akala ko babalikan ko siya. Pero nang bumalik ako, wala na siya. Tiniyak niyang hindi ko siya mahahanap. Tiniyak niyang hindi niya ako kakailanganin. Huminto siya at isang masakit na katotohanan ang dumaan sa kanyang mga mata. At tiniyak niyang, hindi ko malalaman ang tungkol sa'yo. Natahimik si Lyra. Ang paliwanag ay simple, ngunit napakasakit. Itinago siya ng kanyang ina. Itinago siya bilang proteksyon. Proteksyon mula sa sakit, mula sa pamilyang tumanggi sa kanila, mula sa isang amang pumili ng yaman kaysa sa pag-ibig. Pinoprotektahan ka niya. Sa akin sabi ni Ramon na para bang binabasa ang isip ni Lyra. Ang mga salitang iyon ay puno ng sakit. Ang bigat ng katotohanan iyon ay dumagan kay Lyra. Ang galit niya ay nagsimulang humupa, napalitan ng isang pag-unawa na masakit. Ang kanyang ina ay gumawa ng isang desisyon. Isang desisyon na sa tingin nito ay para sa kanyang ikabubuti. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lyra ang buong larawan. Isang kwento, hindi lang ng pag-iwan, kundi ng pagtatago. Hindi lang ng kaduwagan, kundi ng proteksyon. Isang trahedya ng mga maling desisyon at mga lihim na itinago. Dahil sa pagmamahal, tumingin siya sa lalaking nasa harapan niya. Ang CEO ng Elizalde Holdings, ang bilyonaryo, at ngayon ang kanyang ama. Isang ama na hindi alam na mayroon siyang anak. Isang ama na nawalan ng pagkakataong makilala siya. Ang silid ay napuno ng katahimikan. Isang katahimikan na hindi na dahil sa tensyon, kundi sa bigat ng 25 taon na nawala sa isang iglap. Isang nakaraan na hindi na maibabalik. At isang hinaharap na ngayon ay isang malaking blangkong pahina. Ang pag-alis ni Lyra sa Elizalde Tower sa pangalawang pagkakataon ay ibang-iba sa una. Wala na ang nag-aalab na galit. Wala na ang matinding pagnanasang manumbat. Ang naiwan ay isang malalim na kakapanghinang pagod. Isang pagod na hindi pisikal, kundi emosyonal. Ang katotohanan ay isang mabigat na pasanin at pakiramdam niya ay pasan niya ang bigat ng buhay ng 3 tao, ang sa kanya, ang sa kanyang ina, at ang sa lalaking ngayon niya lang nakilala bilang ama. Sa halip na umuwi kaagad sa bayan ng Tala, naglakad-lakad siya sa isang parke sa Makati. Naupo siya sa isang bangko sa ilalim ng isang puno. Pinapanood ang mga taong dumadaan, ngunit hindi niya talaga sila nakikita. Ang kanyang isipan ay nasa malayong lugar, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga punit-punit na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kanyang ama, si Ramon Elizalde, isang katotohanang mahirap lunukin. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Paano mo kamumuhian ng isang taong hindi man lang alam na nag-e-exist ka? Paano mo siya patatawarin kung ang kasalanan niya ay hindi ang pag-abandona sa'yo, kundi ang pag-abandona sa iyong ina na naging dahilan ng lahat? Ang isip niya ay bumalik sa kanyang ina. Ngayon, naiintindihan na niya ang kalungkutan sa mga mata nito. Hindi lang ito kalungkutan dahil sa kahirapan, kundi kalungkutan dahil sa isang lihim na dinala nito hanggang kamatayan. Isang desisyon na ginawa nito para protektahan siya, ngunit sa proseso, ipinagkait din sa kanya ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ano ba ang tama? Mabulong niya sa hangin. Ang itago ako o ang ipaalam sa kanya, walang sagot. Tanging ang marahang ihip ng hangin
at ang ugong ng syudad. Nanatili siya roon hanggang sa magsimulang kumalat ang kulay kahel na sinag ng dapit hapon sa kalangitan. Doon sa gitna ng pag-iisa at pag-iisip isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol kay Ramon Elizalde. Hindi rin ito tungkol sa paghihiganti o pagpapatawad. Ito ay tungkol sa kanyang ina. Ito ay tungkol kay Elena Sandoval. At ang pinakamagandang paraan para parangalan ang kanyang ina ay hindi ang pag-focus sa sakit na idinulot ng nakaraan, kundi ang pagdiwang sa ganda ng manang iniwan nito ang kanyang sining. Pag-uwi niya sa bayan ng Tala, isang bagong enerhiya ang dumaloy sa kanyang pagkatao. Binuksan niya ang kapihan kinabukasan, ngunit mayroon ng ibang kislap sa kanyang mga mata. Bawat tasa ng kape na kanyang inihahanda, bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga customer ay mayroon ng bagong layunin. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa kapihan, dumiretso siya kay Aling Cora at ikinuwento ang lahat. Ang matanda ay nakinig, nang walang paghuhusga ang mga mata ay puno ng pag-unawa at awa. Isang mabigat na pasaninhidya, sabi ni Aling Cora, hinahaplos ang kanyang likod. Ngunit ang ina mo, kilala ko siya. Ano man ang kanyang naging desisyon, ginawa niya iyon dahil sa pagmamahal. Pagkatapos nilapitan niya si Mateo, ikinuwento rin niya ang mga pangyayari, bagamat hindi na gaanong detalyado. May gusto akong gawin, sabi ni Lira kay Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gusto kong magkaroon ng isang maliit na exhibit para sa mga gawa ni Mama dito lang sa bayan natin. Para makita ng lahat ang galing niya. Para maalala siya hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa sining na nilikha niya. Ang mga mata ni Mateo ay nagliwanag. Isang napakagandang ideya, Lira. Iyan ang pinakamagandang parangal na maibibigay mo sa kanya at nagsimula ang kanilang paghahanda. Ang maliit na proyekto ay naging isang proyektong pang-komunidad. Si Mateo gamit ang kanyang koneksyon sa lokal na pamahalaan ay nakuha ang libreng paggamit ng bulwagan ng bayan. Si Aling Cora at ang iba pang mga matatandang kaibigan ni Elena ay tumulong sa paglilinis at pag-aayos ng mga obra. Kinuha ni Lira ang lahat ng natapos na burda ng kanyang ina, mula sa baul, mga panyo, mga mantel, mga punda, ng unan at mga obrang naka-frame. Habang inaayos niya ang mga gawa, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Bawat piraso ay may kwento. Bawat tahi ay isang alaala. Nakikita niya ang pagmamahal at dedikasyon na ibinuhos ng kanyang ina sa bawat isa. Ito ang tunay na Elena Sandoval, isang artist, isang ina, isang babaeng may pambihirang talento. Iniwasan muna ni Lira ang anumang komunikasyon mula kay Ramon. May mga ilang tawag sa kanyang telepono mula sa isang hindi rehistradong numero mula sa Maynila, ngunit hindi niya ito sinasagot. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang pagalingin ang sarili niyang sugat sa sarili niyang paraan, sa sarili niyang panahon. Ang paghahanda para sa exhibit ang naging kanyang therapy. Sa pagtahi sa mga punit na alaala ng nakaraan, hindi niya namamalayan na tinatahi rin niya ang mga punit na bahagi ng kanyang puso. Natagpuan niya ang kanyang lakas, hindi sa paghaharap sa kanyang ama, kundi sa pagyakap sa pamana ng kanyang ina. Nakatakda ang exhibit sa anibersaryo ng kaarawan ni Elena. Isang simpleng pamagat ang kanilang napili. Elena Sandoval, mga hibla ng buhay at pag-ibig. Sa bisperas ng exhibit, habang tinitingnan ni Lira ang nakaayos na bulwagan, isang pakiramdam ng tagumpay ang kanyang naramdaman. Ang obra maestra na iniwan niya sa opisina ni Ramon ay wala doon. Ngunit hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang mga obrang narito, ang mga kwentong handa ng ibahagi sa mundo. Hinawakan niya ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Patawad, pag-ibig, simula. Marahil ito na ang simula. Ang simula ng pagpapatawad sa kanyang ina sa paglilihim nito. Ang simula ng pag-ibig sa kanyang sarili
at sa pamanang iniwan sa kanya. At ang simula ng isang bagong kabanata kung saan siya na ang may hawak ng karayom at sinulid ng kanyang kwento. Ang araw ng exhibit ay dumating na may kasamang magaan na ulan sa umaga na nag-iwan ng amoy ng basang lupa at sariwang hangin sa buong bayan ng Tala. Para kay Lira ito ay tila isang basbas mula sa langit, isang paglilinis bago ang isang mahalagang kaganapan. Ang bulwagan ng bayan ay simple, ngunit pinalamutian ng may pagmamahal. Ang mga obra ni Elena ay nakasabit sa mga puting panel, bawat isa ay may sariling ilaw na nagbibigay diin sa masalimuot na detalye ng bawat tahi. Dumating ang mga tagabayan, mga kaibigan, mga dating customer ng kapihan, mga kapitbahay, at maging ang mga estudyante ni Mateo. Ang bulwagan ay napuno ng mga bulungan ng paghanga. Marami sa kanila ang nakakakilala kay Elena bilang ang mabait na may-ari ng kapihan, ngunit ngayon lang nila nakita ang lalim ng kanyang talento. Hindi ko akalain na ganito kagaling ang nanay mo, Lira, sabi ng isang matandang customer habang tinititigan ng isang burda ng mga sampagita. Ito ay sining na pangmuseo. Nakatayo si Lira sa isang sulok kasama si Aling Cora at si Mateo, pinapanood ang lahat. Isang ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi, isang tunay payapang ngiti. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pagmamalaki. Ito ang parangal na nararapat para sa kanyang ina. Habang abala ang lahat, isang tahimik na lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks ang pumasok sa bulwagan. Hindi ito si Ramon. Ito ay ang kanyang personal na katulong. Dala nito ang isang patag na kahon na nakabalot sa simpleng brown paper at isang sobre. Lumapit ito kay Lira ng may paggalang. Pinapabigay po ni Ginoong Elizalde, sabi nito sa mahinang boses, iniabot ang sobre. At ito po. Inilapag nito ang kahon sa isang mesa. Nag-atubili si Lira. Ang lahat ng mata ay tila napunta sa kanila. Tumangulang siya at kinuha ang sobre. Nagpaalam ang katulong at tahimik na umalis na, para bang isang anino lamang ito. Tumingin si Lira kay Mateo at Aling Cora. Tumango sila na para bang nagsasabing karapatan niyang malaman kung ano ang nasa loob. Lumayo siya ng kaunti mula sa mga tao at binuksan ang sobre. Sa loob, isang sulat kamay ang nakasulat sa isang simpleng stationery, hindi sa opisyal na letterhead ng Elizalde Holdings. Lira. Alam kong walang salita ang sapat para punan ng 25 taon ng katahimikan. Kaya hindi ako hihingi ng tawad dahil ang paghingi ng tawad ay para sa mga pagkakamaling kayang itama. Ang sa akin ay isang pagkakamaling habambuhay kong dadalhin. Ang tanging magagawa ko ngayon ay subukang parangalan ang alaala ng iyong ina sa paraang alam ko. Ang obra maestra niya ay nasa akin pa. Itatago ko ito bilang paalala hindi ng aking pagkawala, kundi ng kanyang pambihirang talento. Karapat-dapat itong makita ng mundo, ngunit sa ngayon, hayaan mo munang maging akin ito, isang piraso ng nakaraan na hindi ko na mababalikan. Hindi ako pumunta ngayon dahil alam kong ang araw na ito ay para sa kanya at para sa iyo, hindi para sa akin. Ang presensya ko ay magiging isang anino lamang sa selebrasyon ng kanyang liwanag. Sa halip, gusto kong mag-alok ng isang bagay na hindi para sa iyo, kundi para sa bayan ng Tala, ang lugar na minahal niya at naging tahanan ninyo. Nais kong magtayo ng isang maliit na paggawaan at eskwelahan para sa sining ng pagbuburda na libre para sa lahat ng gustong matuto. Tatawagin itong Elena Sandoval Memorial Workshop. Isang paraan upang ang kanyang sining at pangalan ay manatiling buhay at maipasa sa mga susunod na henerasyon. Walang kondisyon, walang pangalan ng Elizalde na mababanggit. Ito ay para lamang sa kanya. Hindi ko hinihiling na tanggapin mo ito. Ito ay isang alok lamang. Ang desisyon ay nasa iyo. Nasa iyo ang lahat ng desisyon, Lira. Palagi. Sumasa iyo, Ramon, nanginginig ang mga kamay ni Lira habang tinutupi niya ang liham.
Walang paghingi ng tawad, walang pagdadahilan. Tanging pagsisisi at isang alok na hindi makasarili. Binuksan niya ang kahon na iniwan sa mesa. Sa loob maingat na nakasalansan ay daan-daang rolyo ng pinakamataas na kalidad na sinulid mula sa iba't ibang bansa, mga set ng mga pinakamahusay na karayom at mga dekalidad na tela ng seda at linen. Isang panimula para sa workshop. Tumingala si Lyra. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng isang komplikadong emosyon, isang pag-unawa, isang paglaya. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg. Patawad, pag-ibig, simula. Marahil hindi pa niya kayang magpatawad ng buo. Marahil ang pag-ibig na nararamdaman niya ay para pa rin sa kanyang ina. Ngunit ang simula, oo, nararamdaman niya ito. Napatingin siya sa pinto ng bulwagan. Isang bukas na pinto kung saan pumapasok ang liwanag ng hapon. Ang hinaharap ay hindi isang tuwid na daan. Ito ay isang serye ng mga bukas na pinto at siya ang pipili kung alin ang kanyang papasukin. Hindi pa niya kayang tawagin siyang ama. Marahil ay hindi na kailanman, ngunit hindi na rin niya siya kinamumuhian. Hindi na niya siya isang estranghero. Siya ay isang bahagi ng kanyang kwento, isang masakit komplikadong bahagi, ngunit isang bahagi pa rin. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa isang yakap o sa isang masayang pagsasama. Nagtatapos ito sa isang pagpili. Ang pagpili ni Lyra na yakapin ang kanyang nakaraan, parangalan ng kanyang ina, at humakbang patungo sa hinaharap na siya mismo ang magdidisenyo. Ang workshop ay maaaring itayo. Ang mga alaala ay maaaring manatili. Ang komunikasyon ay maaaring magsimula ng dahan-dahan tulad ng isang maselang pagbuburda. Ang kwento ni Lyra at Ramon ay hindi pa tapos. Sa katunayan ito ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, si Lyra na ang may hawak ng karayom. Siya na ang maglalagay ng kulay. Siya na ang magpapasya kung anong disenyo ang kanyang bubuuin. Ang pinto ay nakabukas. At sa labas naghihintay ang isang malawak at hindi pa naisusulat na bukas.